Magandang araw. Welcome to Morian Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig sa kwentong ito at damhin ang bawat emosyon ng pag-ibig. Ako po si Marites, hindi ko po tunay na pangalan. 38 taong gulang na ako tubong, Pangasinan. May 3 akong anak sa Pilipinas, at 8 ang edad nila ngayon. Halos 1 dekada na rin akong pabalik-balik sa abroad at 4 na taon na akong tuloy-tuloy na dito sa Hong Kong. Nandito ako bilang domestic helper. Matagal na akong hiwalay sa asawa ko, Miske. Nang dumating ako rito, maliit. Palang ang alaga kong sinaitan. Ngayon ay 3 taong gulang na siya. Malambing ang bata at sobrang dikit nito sa akin. Alos araw-araw. Yaya, come play with me. Ang bukang bibig niya. Kung minsan nga naiisip ko na baka hindi kayanin ng bata kapag umalis na ako. Ang amo kong lalaki ay itatago natin sa pangalang Daniel Wong. 40, tahimik kong tao pero maayos naman kung makitungo. Hindi siya pala utos gaya ng ibang employer na naririnig ko mula sa mga kasamahan kong OFWM. Kung mag-utos man, diretso at malinaw lang. Tess, please prepare congee for Nathan. Ganun lang. Walang sigaw hindi. Mayabang. Ang amo kong babae ay itatago ko sa pangalang Clarice, isang negosyante. Laging nasa biyahe. May mga linggo na hindi siya umuwi. At kapag nandito man, halos naka-Zoom meeting buong araw. Kapag tinatanong siya ng alaga kong si Nathan, madalas ang sagot niya na, "Later, Nathan. Mom's busy. Ang buhay. Ko dito pa'y kotikot lang, Miss K." Gigising ng maaga, magluluto ng breakfast. Maghahatid kay Nathan sa playgroup, maglilinis ng bahay, maglalaba, magsasampay. Tanghali magluluto ulit. Hapon, susunduin si Nathan. Patutulugin ng maaga tapos aasikasuhin ang mga gamit para sa kinabukasan. Pero sa simpleng routine na yon, doon, unti-unting nag-iba ang takbo ng buhay ko. Ngayong mag-4 na taon na ako sa kanila, may nangyari ho na hindi ko inaasahan. May nangyari sa amin ng amo kong lalaki, Miss K. At yun po ang confession na ibabahagi ko sa inyo ngayong araw. Minsan late na umuwi si Sir galing opisina. Ako nun abala sa kusina. Nag-aayos ng mga pinagkainan. Dumaan siya at napahinto sandali. "Tess, you haven't eaten it?" tanong niya habang tinuturo ang plato. Napangiti. Ako, "Later, sir. Finish work first." Pero umiling siya. "No. Sit down. Day." Parang natigilan ako. Hindi normal sa amo na unahin ang katulong pero sinabayan niya ako sa lamesa. Tahimik. May kaming 2 pero ramdam ko na iba ang tingin niya sa akin. At habang lumilipas ang mga araw at buwan, napapansin ko na mas madalas niya na akong kausapin hindi lang tungkol sa trabaho. "You miss your kids?" Minsan, tanong niya habang pinapliguan ko si Nathan. "Yes sir, always," sagot ko. Tahimik. Siya saglit bago muling nagsalita. "Nathan, lucky to have you. You take care of you more than anyone." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon, Miss K. Pero sa mga mata ni Sir, may lungkot, para bang may pag-amin na hindi niya masabi ng direkta. Isang araw dumating ang amo kong babae mula Singapore. Pagod na pagod, bit-bit ang isang mamahaling bag. Si Nathan, sabik na sabik. "Mommy, play with me." Ngumiti siya pero hindi tumagal. "Not now, Nathan. Mommy has clothes." Naiwan si Nathan na nakasimangot at ako ang nilapitan niya. "Yaya, stay with me." Yumakap siya sa leeg ko at ayaw nang bumitaw. Napansin ko yung amo kong lalaki na nakatayo sa gilid, nakatingin sa amin.
Hindi nagsasalita pero ramdam ko na lalo siyang nadadala sa nakikita niya na mas nagiging ina ako kay Nathan kaysa sa asawa niya. Dumating ang pagkakataon na si Madam ay kailangang magbiyahe ulit. Mahigit 1 linggo sa Shanghai, naiwan kaming 3. Ako ho si Nathan at si Mr. Wang. Doon ko naramdaman ang kakaibang closeness. Pagkagising ni Nathan, "Yaya test, eat with us," sabi niya habang nakaupo. "Seat test," dagdag pa ni Sir. "Family breakfast." Natigilan ako. Family? Ang salita na iyon, para bang hindi, dapat sa akin. Pero narinig ko mula sa amo ko mismo. At nung gabi, matapos kong patulugin si Nathan, nag-aayos ako na ng mga laruan sa may sala. Dumaan si Mr. Wong bitbit ang laptop. Imbes na dumiretso sa kwarto, umupo siya sa may sofa. "Tess," tawag niya. "Yes sir. You don't get lonely here?" Tanong niya habang nakatingin sa akin. Napalunok ako. "Sometimes sir, but I need to be strong for my kids." Tumango siya. "I understand. I feel lonely too. How is quiet when Clark's not here?" "Only. You make it different." Para bang tumigil ang oras. Hindi ko alam kung paano sasagutin yun. Nakangiti lang ako ng tipid at nagpaalam na magpahinga na ako. Pero sa loob-loob ko, ramdam ko ang kakaibang pagtibok ng dibdib ko. Simula noon, miss, naging mas madalas ang simpleng usapan naming dalawa. Hindi na lang basta prefer o clean this. Kung minsan nagtatanong na siya kung kumusta ang pamilya ko. Minsan, tatanungin niya kung gusto kong sumabay sa pagkain. At sa bawat simpleng concern niya, unti-unti ho akong natatangay. Hindi ko alam kung awa lang ba o totoo nang may nararamdaman siya para sa akin. Pero malinaw sa akin ang isang bagay. Miss, nasa gitna na ako ng sitwasyon na hindi na basta trabaho lang. Noong panahong wala si Madam, nasa Shanghai siya para sa 1 linggong business trip. Naiwan kaming 3 sa bahay at sa unang araw parang normal lang. Ang routine ko gigising ng maaga, magluluto, maglilinis. Pero habang tumatagal, ramdam kong mas nagiging madalas ang atensyon sa akin ni Sir. At isang gabi, matapos kong patulugin si Nathan, nasa kwarto siya. Maimbing na. Yung tulog. Ako'y nagligpit ng mga gamit sa sala. Hindi ko alam na nandun si Sir sa sofa at nagbabasa ng mga dokumento. "Here a while." Sabi niya, tinapik pa yung upuan. Nag-alangan ako noon. "Ano sir, still need to finish cleaning," sabi ko. Pero ngumiti lang siya. "It's okay, Test. House is already clean. Just sit," sabi niya. Nanumupo ako. Medyo kabado. Tahimik pa. Ako ng ilang minuto hanggang sa nilapag niya yung hawak niya at tumingin ng diretso sa akin. "You work so hard every day." Mahina niyang sabi. "Do you ever take time for yourself?" Tapayuko ako. "Not ali, sir. My time for work, for kids in Philippines. That's all." Tumango siya. "Sometimes I wish I could give you more. You deserves more than this life." Kinabahan na ako noon. Parang ang bilis ng tibok ng puso ko. Di ko nga alam kung usapan lang ba yun o may iba ng kahulugan. Tumayo ako para umalis na sana. Pero bigla niyang hinawakan yung braso ko. Hindi naman mahigpit pero ramdam ko yung init na palat niya. "Marites," bulong niya. Parang nanuyo ang lalamunan. Kanong binikas niya yung buong pangalan ko. Gusto kong bawiin yung braso ko pero hindi ko magawa. Napatitig ako sa kanya. At doon ko lang napansin yung itsura niya. Para siyang pagod pero may lambing ang mga mata. Hindi naman siya nagsalita agad. Imbes ay marahan niyang nilapit ang kamay niya sa akin. Hinawakan ako na nanginginig pa. "I know this is wrong," sabi niya nang mahina.
But I cannot stop how I feel. Ramdam ko yung init ng kamay niya at sa loob-loob ko alam kong mali. May asawa. Siya. May pamilya ako sa Pilipinas. Pero sa tagal ng panahong malayo ako sa lahat, ng yakap at lambing ng isang tao, parang bigla akong nakaramdam ng init. Ilang taon na rin na walang lalaki sa buhay ko. Hanggang sa hindi ko na napigilan nung dumikit yung balikat niya sa balikat ko. Para bang may kuryente na dumaloy sa katawan ko. Sir, this is not good. Mahina akong sabi. Ngumiti siya. But it feels right. At bago ko pa maisip kung lalayo ako, marahan niyang inilapit ang mukha niya sa akin. Hindi iyon mabilis. Hindi rin bigla. Para bang binigyan niya akong oras para tumanggi. Pero hindi ako umiwas. Hanggang sa naramdaman ko yung labi niya sa labi ko. Mainit at para bang punong-puno ng lambing. Napikit ako noon, Miss K. Para akong natulala. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakalimutan ko na isa. Lang akong kasambahay. Naghiwalay kami at pareho kaming tahimik. Ramdam ko yung init sa pisngi ko. At parang hindi talaga ako makatingin ng diretso sa kanya. I'm sorry, Bulong. Kanya! I shouldn't, but I can't help it. Tumayo ako at agad pinilit ang sarili kung ngumiti. I need to sleep, sir. Tomorrow is many things to do. Tumango. Siya, hindi na nagpumilit. Good night, Tess. At umalis ako papunta sa kwarto ko. Nanginginig pa rin ang katawan. Kahit wala pang nangyayari sa aming dalawa, kahit halik lang yon. Hindi ako nakatulog buong gabi. Akala ko matapos nun iiwasan na niya. Ako, pero hindi ho. Dahil kinabukasan, mas naging maingat siya pero mas ramdam ko yung tingin niya. Kapag hinahatid ko si Nathan sa play, group, nararamdaman kong hindi na ako. Basta katulong sa paningin niya. Later, I will work from home. Sabi niya habang naglalakad kami. Maybe you cook dinner, we eat together. Parang ordinaryong utos lang pero sa tono niya iba ang dating. Hindi lang pagkain ang ibig sabihin kundi oras na magkakasama kami. At sa loob-loob ko kahit anong pigil ko, alam kong hindi ko na rin kayang umiwas. Pagdating ng gabi, si Nathan ay maagang natulog dahil pagod sa school. Ako naman, nagluluto sa kusina. Dumating si Sir, pitpitang wine for dinner. Sabi niya habang nilalapag ang bote. Napalunok ako. Sir, I don't drink. You can try. Little. Sagot niya habang kumakain kami. Parang ordinaryo lang naman ang usapan. Tungkol lamang kay Nathan. Tungkol sa trabaho niya. Pero habang tumatagal, mas nagiging personal. You never think to have someone here. You're alone too long. Tanong niya habang nakatingin sa akin. Hindi ako nakasagot. Sa halip yumuko lamang ako. Tapos bigla niyang hinawakan ng kamay ko sa mesa. Hindi na ako nakalayo. At bago ko namalayan, nakalapit na siya ulit at naganap na ang hindi dapat mangyari. Hindi ko na ho ikukwento ang detalyado pero nung gabing yun hindi kami nakapagpigil. At sa unang pagkakataon, bumigay ako sa damdamin at pangungulila. Sabik na sabik ako, non Miss K. Alam niyo, ba yun? Kung meron mang OFW rin ditong nakikinig. Alam niyo ang pakiramdam ng ilang taong walang kasamang lalaki sa buhay. At aaminin ko, Diyos ko, para akong mababaliw sa agitan sa amin ni Mr. Wong. Malandi na akong malandi pero tila nakalimutan ko lahat. Alam kong simula iyon ng mas malalim na problema. Hanggang lumipas pa ang mga araw, Miss K. Nahihiya akong tumingin sa amo ko. At isang gabi pagkatapos kong patulugin si Nathan, tumawag si Sir mula sa sala. T, come sit here for a while. Hindi na ako
Katulad ng dati nang nagdadahilan. Umupo agad ako at doon magsisimula ulit. Ay kaming mag-usap tungkol sa lungkot niya dahil palaging wala ang asawa niya. Hanggang sa hindi na lang salita ang nagiging palitan namin. Minsan hahawakan. Niya yung kamay ko habang nagkukwento. Siya. Minsan naman hihilig siya. Siya. Balikat ko. At kalaunan. Halos gabi-gabi. Mauuwi yun. Sa bagay na hindi ko na kayang itanggi relasyon naming bawal. Naging routine na rin namin yun, Miss Kay. Na kapag wala ang amo kong babae na para kaming may kasunduang dalawa na. Pagkatapos ng lahat ng gawain ko kapag tulog na ang alaga ko, doon siya lalapit. Minsan sa may sala, minsan pati sa kwarto ng bata habang nagbabantay ako at minsan sa kusina. Hindi ko masabi kung paano nangyari na gan lang kabilis. Pero pag humaplos na, siya kapag bumulong siya ng thank you, lalo akong bumibigay at oo inaamin ko sa sarili ko. Hindi lang siya yung nakaramdam. Dala ko man, matagal na akong sabik sa lambing at yakap ng isang lalaki. Pero hindi ho ibig sabihin nun wala akong konsensya. Pagkatapos ng bawat gabi, lagi akong nakaiga, nakatingin sa kisame ng maliit. Akong kwarto at tinatanong ang sarili ko, ano na bang ginagawa ko? Paano kung malaman ang asawa niya? Siguradong terminate ako baka mablocklist pa ako dito sa Hong Kong. Paano kung makarating din sa pamilya ko sa Pilipinas? Anong may mangyayari sa akin? Pero kinabukasan, uulit na naman ako. Papayad na naman akong may mangyari sa amin. At doon ko napagtanto na minsan, kahit mali lahat, ang puso at katawan mo pa rin ang masusunod. Dumating si Madam isang Biyernes. Galing, siyang Europe dala-dala ang ilang shopping bag. Halata sa itsura niya. Pagod na pagod siya pero masaya sa mga transaksyon niya sa negosyo. Pagdating niya, sinubukan kong iwasan nga. Tingin si sir. Kinabahan kasi ako, pero ang amo kong babae parang wala. Inabutan pa nga ako ng pasalubong. Isang kitchen mula sa hotel. Your test. For you? Malamig niyang sabi. Thank you, ma'am. Sagot ko na lamang dito sa ite. Sinita naman savik na yumakap sa kanyang mommy pero mabilis ding bumitaw. Mommy, play later. Mommy's tired. Sagot niya habang nasa telepono. At may kausap. Doon ko lang muling napansin ang itsura ni Sir. Tahimik siya nun pero yung mga mata niya kakaiba. At alam kong ako ang naging kanlungan niya sa mga panahong to. Isang araw, nagkaroon ng fever si Nathan. Hindi nakapasok. Nabantay ko siya buong maghapon at si Sir nag-work from home para lang matutukan din ang anak. At gabi na nun, habang bantay-bantay ko yung bata. Lumapit ang amo kong lalaki at tinabihan. Ako, you take care of him just like real mother. Sabi niya habang pinagmamasdan ni si Nathan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko masabi. Ang cert. Hindi ko na rin naitulak ang kamay niyang humawak sa balikat ko. Sa halip, hinayaan ko siya. At sa mismong kwarto ng bata, habang himbing na himbing. Sinitan, muling may nangyari sa amin. Ilang linggo na ang lumipas. Paulit-ulit yung mga gabi. Paulit-ulit. Dinakong. Nagigilty pero hindi ko maitatanggi. May bahagi ng puso ko na natututong umasa. Minsan habang kumakain kaming dalawa ni Sir at Nathan, naiisip ko paano kung ako, ano talaga yung kasama nila? Paano kung ako na yung asawa? Pero agad kong pinapawi yun, hindi ako. Dapat mangarap. Isa lang naman akong OFW na may sariling anak sa Pilipinas. Minsan umuwi si Madam ng hindi. Inaasahan. Gabing-gabi, sabi niya napaagang flight mula Singapore. Nagulat ako at halos matapon ko yung nililinis kong baso. Bukas. Kanya ng pinto.
nadatnan niya ako at si Sir na magkasama sa sala. Nanonood ng TV habang tulog na si Nathan sa taas. "What are you doing?" tanong niya. Medyo malamig pero hindi naghihinala. "Nothing, just TV," sagot agad ni Sir. Tumangulang siya at dumiretso na sa silid. Pero ako, halos manginig ako sa kaba. Pagkatapos, "Non, kinausap pa akong gamo kong lalaki. Be, careful, test next time. Don't sit with and me when she's not out long time." Tumango. Ay lang ako pero sa loob-loob ko, ramdam. Kung hindi rin naman magtatagal, baka posibleng mabukin kami. At alam kong ako, ang kawawa. Normal ang ikot ng araw ko bilang kasambahay. Gising ng maaga, magluluto, maglilinis, mag-aalaga. Pero sa gabi, kapag tulog na ang bata at wala si Madam, iba ang nangyayari. Tawag ni Sir mula sa sala. "Come here." Alam ko na yung mangyayari. Magsisimula ulit. Kami sa mga simpleng kwentuhan. Minsan tungkol sa trabaho niya at tungkol sa mga anak ko sa Pilipinas. Pero lagi din naman nauuwi sa hawak. Kamay, sa dikit ng balikat at sa yakap na hindi ko matatanggihan. Hanggang sa paulit-ulit na lang. Gabi-gabi may nangyayari sa amin. 2. Hindi ko na matandaan kung ilang beses na may nangyari. Pero alam kong sa bawat gaving John mas lalo akong natatali sa kanya. Kapag umuuwi ang amo kong babae, bumabalik kami sa pagiging ordinaryo. Ako bilang yaya o katulong, si Sir naman. Bilang amo tahimik pero minsan nahuhuli. Kusyang tinitingnan niya ako habang kumakain sila sa mesa. Si Madam naman, walang pakialam, yun mas madalas na busy sa laptop. "Nathan, mommy will travel again next week." Ang lagi niyang sinasabi habang nakatingin sa screen. At doon nagsisimula ulit ang pagkakataon. Naman ni Sir, sa tuving Alicia, lalo, naming sinasamantala ang oras. Hindi naging madali ang pagtatago lalo na kapag biglang uuwi si Ma'am nang hindi inaasahan. May pagkakataon na muntik na niya kaming mahuli. Isang gabi noon, nasa kusina kami. Nagsisimula pa lang kaming maglapit nang biglang bumukas ang pinto. Dumating siya mula sa isang business trip. Mas maaga kaysa sa schedule. Halos mapatulon ako sa gulat at nagkunwaring naglilinis ng mesa habang si Sir kunwari nagbukas ng garaf para uminom ng tubig. "What are you doing?" tanong niya. Malamig ang tono. "Justad," sagot ni Sir na kalmado lang. Tumangulang to at dumiretso na sa kwarto. Ako naman halos mabingi sa lakas ng tibok ng puso ko. Pero sa kabila ng guilt at takot, hindi ko maitanggi na may bahagi ng sarili ko na nasay na sa ginagawa namin. Minsan habang tulog si Nathan, tatawag si Sir mula sa kwarto niya at alam ko na ang ibig sabihin noon. Minsan din kapag nag-work from home, siya habang ako nag-aayos sa study room, bigla siyang lalapit at hahawakan ng kamay ko sabay bulungag. Later, when Nathan sleeps, lagi rin akong bumibigay. Habang paulit-ulit kaming nadadala sa bawal naming relasyon, nagsimula na ring magpakita ang katawan ko ng senyales na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong naalala. Ilang linggo na, yata na hindi ako dinatnan. At nahihilo na ako minsan. Nung nakaraan nga, sumumpong ang hilo ko habang naglalaba ako. Pero imbes na agad, umamin, tinago ko muna. Ayokong isipin, agad na buntis ako. Ayokong aminin na baka totoo yung kinakatakutan ko. Kaya kahit gabi-gabi may nangyayari sa amin, kinikimkim ko yung kaba. At isang gabi habang nasa sala kami, tahimik na magkatabing nakaupo. Nagtanong si Sir Tess, "You look tired. These days, are you sick?" Napayo ako. "No, sir. Maybe just stress. Pero
hindi siya naniwala. I can bring you to clinic if you want. Umiling ako. Not now. I'll be fine. Tumin siya sa akin ng diretsyo. Tell me if something wrong. I will take care of you. Naiyak ako nun kasi alam kung sa mga gabing paulit-ulit naming ginagawa yung bawal hindi lang basta. Init ng katawan ang namamagitan sa amin. May damdamin na at doon ako lalong natatakot. Isang araw nun, day off ko, lumabas ako para bumili ng personal kong gamit. Kasama sa binili ko ang pregnancy test. Kinabahan ako habang nakaupo sa maliit kong kwarto. Hawak yung maliit na kahon. Pinagpapawisan yung palat ko. Paulit-ulit kong iniisip paano kung totoo? Paano kung buntis ako? At iyon na nga, ginawa ko yung test. At nung makita ko, yung 2 linya, gumuho yung mundo ko. Miss Kay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa amo kong lalaki. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin yung asawa niya. At lalong hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko ang nangyari sa akin. Pero malinaw na malinaw sa akin sa paulit-ulit na may namamagitan sa aming 2 ng amo kong lalaki. Heto ang bunga. Nang matuklasan kong buntis ako, gabi-gabi na akong hindi makatulog. Paulit-ulit kong inisip kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko alam kung paano ko harapin yung mga anak ko sa Pinas at kung anong maaaring mangyari sa akin dito. Kaya namanak pa siya ako. Kailangan ko ngang umalis. Malapit na ang end ng kontrata ko pero hindi ko alam kung kaya ko bang hintayin. Yun! Kaya naman naisip ko mukhang kailangan ko ang umalis. Isang umaga habang naghahanda ako ng almusal, ramdam ko yung bigat sa dibdib ko. Alam kong kailangan ko na talagang makapaalam. At habang kumakain si Sir at si Nitan, halos hindi ako makatingin. Pagkatapos ng pagkain, tinawag ko si Sir. Sir, can I talk to you? Yes. Tess? What is it? Sagot niya habang inaayos ang gamit niya papasok sa opisina. Huminga ako ng malalim. I think I need to go back to Philippines. Parang natigilan siya. And why did something happen? Umiling. Ako. No sir. Just my children. I miss them. They need me. Tuwiin siya ng diretso. And Nathan, he needs you too. Hindi ako nakasagot agad kasi totoo yun. Halos araw-araw si Nathan sa akin. Lumalapit, kumakapit, ako ang lahat-lahat gumigising, nagpapakain, nag-aalaga. Kung aalis ako, paano siya? Pagdating ng hapon na, habang naglalaro kami ni Nathan, bigla ko siyang sinabihan na, Nathan, Yaya might go home to Philippines. Napahinto siya. No, Yaya, stay here. Don't go. Niyakap niya yung leg kong mahigpit. Halos, hindi ako makahinga. I don't want. I cry if you go. Parang tinuhog ng karayom ang puso ko kasi hindi lang basta iyak ng bata yun. Ramdam kong totoo. Ramdam kong mahal. Niya ako na parang ako yung nanay niya. Kinagabihan hindi siya makatulog. Paulit-ulit siyang umiyak at sinasabing, Yaya, don't leave me. Please. Doon na. Nang dumating si Sir, pumasok sa kwarto at nakita kaming dalawa. Lumapit siya at tinabihan kami. See, he cannot lose you. Test. Paglabas namin sa kwarto, doon ko, hinarap si Sir. Tell me the truth. Why? Do you want to live suddenly? Tahimik lang ako. Nakatingin siya ng diretsyo sa akin. Marites, I know something is different. You look pale. You're not the same this weeks. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako at mahina akong sinabing, Sir, I'm pregnant? Parang natulala. Siya. Hawak pa rin niya yung balikat ko at sa ilang segundo hindi siya nagsalita. Akala ko magagalit siya.
Akala ko iiwas. Pero imbes hinawakan niya, yung kamay ko. Mine! Tanong niya nang mahina. Tumangulang ako hindi. Makatingin at doon ko narinig ang hindi ko inaasahan. Then, I will take care of you. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o mas lalo akong dapat matakot. Totoo na gusto ko ring maramdaman na hindi ako nag-iisa. Pero alam ko, kapag nalaman ng asawa niya, kawawa ako. At paano kapag nalaman ng pamilya ko sa Pilipinas? Sir, this is wrong. Sabi ko nang umiiyak. I cannot stay here forever. What if Madam finds out? What if my family knows? Pero mahigpit siyang nakatingin sa akin. I don't care. I care about you. About Nathan. We need you, Marites. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit akong nagtatangka magpaalam. Pero tuwing babanggitin ko yun kay Nathan, umiiyak siya, hindi makakain, at hindi rin makatulog. Lagi niyang sinasabing, Yaya, don't go. If you go, with you. At tuwing nakikita June ni Sir, lalo si Jang, nagpupumilit. Please, don't leave him. Don't leave me. At doon, ako lalo pang nalilito. Hanggang sa dumating yung dapat na renewal ng kontrata ko. Kinuha ko yung form at matagal ko tinitikan. Sa puso ko, gusto kong umalis. Pero sa mga mata ni Nathan, sa mga yakap niya gabi-gabi, at sa mga salita ng amo. Kung lalaki na puno ng pakiusap, hindi pa ako magawa. Pero isang gabi, kinausap niya ako. Tess, even if you don't renew, I will support you. Our child, after baby, come back. I will bring you here again. I need you. Nathan needs you. Naiyak ako noon, Miss Kay. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa pamilya ko. Sa Pilipinas ang pagbubuntis ko. Pero isang bagay ang malinaw. Si Mr. Wong hindi lang basta amo. At si Nan hindi lang basta alaga. Mahal nila ako. At kahit mali natutunan ko ring mahalin sila. Nangako si Mr. Wong na palihim niya. Akong susustentuhan yung anak namin. Pero nangako rin akong babalik ako. Pagkatapos kong manganak. Ako si Marites, isang OFW na nagtrabaho sa Hong Kong para sa kinabukasan ng mga anak ko. Pero sa paglipas ng mga taon, nadala ho ako sa bawal na relasyon. At ngayon dala ko yung lihim na magbabago sa buhay ko. Uuwi ako ng Pinas dahil alam kong delikado. Lalo na kapag nalaman to ng amo kong babae. Ayoko ma-blacklisted ako dito sa home. Pero alam ko, paprotektahan ako ni Mr. Wong. Ito ho yung liham na daladala ko. Ito ho ang aking confession. Isang kasalanang nag-ugat sa pangungulila at isang pagmamahal na hindi dapat pero hindi napigilan. Hanggang dito na lamang po ang aking kuwento at muli, maraming salamat po. At sa mga katulad kong OFW, mag-iingat po kayo palagi. Salamat sa pakikinig ng kwentong ito. Sa pag-ibig, minsan tayo ang nasasaktan, minsan tayo ang lumalaban. Ano ang natutunan mo sa kwentong ito? Ibahagi mo sa comments dahil baka ang boses mo ang maging lakas ng iba. Igain, huwag kalimutang like, comment, share, at subscribe para sa mas marami pang totoong kwentong tatama sa puso mo. Marian Sweet Story, kung saan ang bawat kwento ay may pusong totoo. Hanggang sa susunod na kwento, paalam muna, mga ka-Marian.